Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 11. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 38, Genesis Kapitulo 39. Dumating ang panahon na iniwan ni Judah ang kanyang mga kapatid na lalaki at tumira sa isang Adalamita, na ang pangalan ay Hira. Nakilala niya si Suwa na anak ng Kananiyo na lalaki na ang pangalan ay Suwa. Pinakasalan niya at sinipingan niya. Siya ay nabuntis at nagkaroon ng anak na lalaki. Siya ay pinangalanan Nabuntis ulit siya at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Tinawag niya siyang Onan. Nagkaroon ulit siya ng isang anak at tinawag siya sa pangalang Sela. Ito ay sa Kizab kung saan siya ipinanganak. Nakahanap si Judah ng isang asawa para kay panganay niya. Ang pangalan niya ay Tamar. Ang panganay niyang anak na si ay napakasama sa paningin ni Yahweh. Pinatay siya ni Yahweh. Sinabi ni Judah kay Onan, sumiping ka kasama ng asawa ng iyong kapatid na lalaki. Gawin mo ang tungkulin bilang isang kapatid na lalaki, at palakihin mo ang isang bata para sa iyong kapatid. Alam na ni Onan na ang bata ay hindi kanya. Kapag isiping siya kasama ng asawa ng kanyang kapatid na lalaki, tinatapon niya sa lupa ang kanyang semilya upang hindi siya magkaroon ng anak para sa kanyang kapatid na lalaki. Ang ginawa niya ay naging masama sa paningin ni Yahweh. Pinatay din siya ni Yahweh. Pagkatapos sinabi ni Judah kay Tamar, na kanyang manugang, manatili kang byuda sa bahay ng iyong ama hanggang sa lumaki si Sela na aking anak. Dahil sa isip niya, baka mamatay din siya katulad ng kanyang mga kapatid. Umalis si Tamar at nanirahan sa bahay ng kanyang ama. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang anak na babae ni Suwa na asawa ni Judah ay namatay. Si Judah ay naaliw at pumunta pataas sa kanyang mga manggugupit ng balahibo ng tupa sa Timnat, siya at ang kanyang kaibigan na si Hira na isang Adalamita. Nasabihan si Tamar, tingnan mo, ang iyong biyenan na lalaki ay pupunta pataas sa Timnat upang gupitan ang balahibo ng kanyang mga tupa. Hinubad niya ang damit sa pagkabalo at tinakpan ang kanyang sarili ng isang belo at ibinalot ang sarili. Umupo siya sa tarangkahan ng Inim, sa tabi ng daan patungong Timnat. Dahil nakita niyang si Sela ay lumaki na ngunit hindi siya binigay bilang asawa niya. Nang makita siya ni Judah, naisip niya na siya ay isang babaeng bayaran dahil tinakpan niya ang kanyang mukha. Pumunta siya sa kanya sa tabing daan at sinabi, halika, pakiusap, hayaan mo akong sumiping sa iyo. Dahil di niya alam na siya ang manugang niya at sinabi niya, anong ibibigay mo sa akin para sipinggan kita? Sinabi niya, papadalhan kita ng isang batang kambing na mula sa kawan. Sinabi niya, maaari mo ba akong bigyan ng isang sangla hanggang may padala mo ito? Sinabi niya, anong sangla ang maaari kong ibigay sa iyo? At sinabi niya, ang inyong selyo at kordon, at ang tungkod na nasa iyong kamay. Ibinigay ito sa kanya at sinipingan siya. Siya ay nabuntis sa pamamagitan niya. Tumindig si Tamar at umalis palayo. Inalis niya ang kanyang belo at isinuot ang damit sa kanyang pagkabalo. Ipinadala ni Judah ang batang kambing mula sa kawan kasama ang kanyang kaibigan na Adalamita para tanggapin ang sangla na mula sa kamay ng babae, ngunit hindi na niya siya nakita. Pagkatapos nito ay tinanong ng Adalamita ang mga lalaki sa lugar, nasaan na ang kultong babaeng bayaran na nasa Inim sa tabing daan. Sinabi nila, wala namang kultong babaeng bayaran dito. Bumalik siya kay Judah at sinabi, hindi ko siya nakita. Maging ang mga lalaki sa lugar ay nagsabi, walang naging kultong babaeng bayaran dito. Sinabi ni Judah, hayaan mong itago niya ang mga bagay, baka malagay tayo sa kahihiyan. Totoo nga, ipinadala ko ang batang kambing, ngunit hindi mo siya natagpuan. Dumating ang panahon, pagkalipas ng 3 buwan na sinabi kay Judah, ang iyong manugang na si Tamar ay naging babaeng bayaran, at totoo nga, siya ay nabuntis sa dahil doon. Sinabi ni Judah, siya'y ilabas upang sunugin. Nang siya ay dinala palabas, nagpadala siya ng mensahe para sa kanyang biyenan na lalaki, dahil sa lalaking nagmamay-ari nito nabuntis ako. Sabi niya, pakiusap, alamin ninyo kung kaninong selyo, mga kordon at tungkod ito.
Nakilala ni Judah ang mga ito at sinabi, siya ay mas matuwid kaysa sa akin, dahil hindi ko siya ibinigay bilang isang asawa kay Sela, na aking anak na lalaki. Siya ay hindi na muling sumiping sa kanya. Nang siya ay mangganganak na, masdan, kambal ang nasa kanyang sinapupunan. Nang nangganganak na siya, may isang naglabas ng kamay, at kinuha ng komedrona ang isang pulang sinulid at itinali ito sa kanyang kamay at sinabi, ito ang unang lumabas. Nang inurong niya ang kanyang kamay, at masdan, ang kapatid niyang lalaki ay unang lumabas. Ang komendrona ay nagsabi, paano ka nakalabas? At pinangalanan siyang Perez. Pagkatapos ang kapatid niya ay lumabas, na mayroong pulang sinulid sa kanyang kamay, at Zira ang ipinangalan sa kanya. Dinala si Jose pababa sa Ehipto. Binili siya ni Potiphar, na isang opisyal at kapitan ng mga bantay ni Paraon at isang taga-Ehipto, mula sa mga Izraelita, na nagdala sa kanya doon. Si Yahweh ay kasama ni Jose at siya'y naging mayamang tao. Nanirahan siya sa bahay ng kanyang amo na taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo na kasama niya si Yahweh at lahat ng ginawa niya ay pinasagana ni Yahweh. Nakitaan si Jose ng pabor sa kanyang paningin. Pinaglingkuran niya si Potiphar. Ginawa ni Potiphar na tagapangasiwa si Jose ng kanyang bahay, at lahat ng nasa kanya, nilagay niya lahat sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Dumating ang panahon na ginawa siyang tagapangasiwa ng kanyang bahay at sa lahat ng kanyang pagmamayari, kaya pinagpala ni Yahweh ang buong bahay ng taga-Ehipto dahil kay Jose. Ang pagpapala ni Yahweh ay nasa lahat ng bagay na pagmamayari ni Potiphar sa kanyang bahay at sa kanyang bukid. Inilagay ni Potiphar ang lahat ng nasa kanya sa ilalim ng pangangalaga ni Jose. Hindi na niya kailangan mag-isip tungkol sa anumang bagay maliban sa pagkain na kinakain niya. Ngayon si Jose ay matipuno at kaakit-akit. Dumating ang panahon na pinagnanasaan si Jose ng asawa ng kanyang amo. Sinabi niya, sumiping ka sa akin. Ngunit tinanggihan niya ito at sabay sabi sa asawa ng kanyang amo, tingnan mo, ang amo ko ay di nagbigay pansin sa kung ano ang pinaggagawa ko dito sa bahay, at nilagay niya lahat ng kanyang pag-aari sa ilalim ng aking pangangalaga. Walang mas nakakataas sa pamamahay na ito maliban sa akin. Wala siyang anumang pinagkait sa akin maliban sa iyo, dahil ikaw ang asawa niya. Paano ko kaya magagawa itong malaking kasamaan at magkakasala laban sa Diyos? Kinausap niya si Jose sa bawat araw, ngunit tumanggi pa rin siya na sipinggan siya o para makasama siya. Dumating ang isang araw na pumunta siya sa bahay para gawin ang kanyang gawain. Walang sino man sa mga lalaki sa bahay ang naroon sa bahay. Siya ay hinablat niya sa pamamagitan ng kanyang damit at sinabi, sipinggan mo ako. Naiwanan niya ang kanyang damit sa kanyang kamay, lumayo, at nagpunta sa labas. Dumating ang panahon, nang makita niya na naiwanan ni Jose ang kanyang damit sa kanyang kamay at lumayo palabas, tinawag niya ang mga lalaki sa kanyang bahay at sinabi sa kanila, tingnan ninyo, nagdala si Potiphar ng isang Hebreo para hamakin tayo. Pinuntahan niya ako para sipinggan ako, at ako ay sumigaw. Dumating ang panahon nang marinig niya akong sumigaw, naiwan niya ang kanyang damit sa akin, lumayo, at pumunta sa labas. Tinabi niya ang damit hanggang sa makauwi ang kanyang amo sa bahay. Sinabi niya sa kanya ang paliwanag na ito, ang lingkod na Hebreo na dinala mo sa amin ay nagpunta sa akin para hamakin ako. Nang sumigaw ako, iniwan niya ang kanyang damit sa akin at lumayo palabas. Dumating ang panahon, nang marinig ng kanyang amo ang pagpapaliwanag ng kanyang asawa sa kanya, ito ang ginawa ng iyong lingkod sa akin, siya ay naging labis na galit. Kinuha si Jose ng kanyang amo at siya ay nilagay sa bilangguan, ang lugar na kung saan nakakulong ang mga bilanggo ng hari. Siya ay naroon sa bilangguan. Ngunit si Yahweh ay kasama ni Jose at siya ay nagpakita katapatan sa tipan sa kanya. Siya ay binigyan niya ng kagandahang loob sa paningin ng bantay ng kulungan. Binigay ng bantay ng kulangan sa kamay ni Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo sa kulungan. Kahit anong gawin nila roon, si Jose ang namamahala. Wala nang inaalalang anuman ang bantay ng kulungan na nasa kamay ni Jose, dahil si Yahweh ay kasama niya. Kahit anong gawin niya, pinasagana siya ni Yahweh. Bagong Tipan.
Matthew 13:36-58. Pagkatapos ay iniwan ni Jesus ang maraming tao at nagtungo sa isang bahay. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga ng mga damo sa bukid." Sumagot si Jesus at sinabi, "Ang naghasik ng mabuting buto ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang mundo, at ang mabuting binhi ay ang mga anak ng kaharian. Ang mga damo ay ang mga anak ng masama, at ang kaaway na naghasik sa kanila ay ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng mundo at ang mga tagapag-ani ay ang mga anghel. Kaya gaya ng mga damo na inipon at sinunog sa apoy, ganun din sa katapusan ng mundo. Magpapadala ang anak ng tao ng kanyang mga anghel at titipunin nila sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng bagay na sanhi ng kasalanan at ang mga gumagawa ng masama. Itatapon nila ang mga ito sa pugo ng apoy na kung saan mayroong mga iyakan at nagngangalit ng ngipin. At ang mga matutuwid na tao ay magliliwanag tulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may taingang pandinig ay makinig. Ang kaharian ng langit ay tulad sa isang kayamanang nakatago sa bukid. Natagpuan ito ng isang tao at itinago. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ibinenta niya lahat ng mayroon siya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng mga mahahalagang perlas. Nang mahanap niya ang isang perlas na may malaking halaga, umalis siya at ibinenta niya lahat ng mayroon siya at binili ito. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng lamang dagat. Nang ito ay napuno, hinayla ito ng mga mangingisda sa dalampasigan. Pagkatapos ay umupo sila at tinipon ang mga mabuting bagay sa mga lalagyan, ngunit kanilang itinapon ang mga bagay na walang pakinabang. Ganito ang mangyayari pagdating ng katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang masama sa mga matuwid. Sila ay itatapon nila sa pugo ng apoy na kung saan mayroong mga iyakan at nagngangalit ng ngipin. Naiintindihan ba ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sinabi ng mga alagad sa kanya, "Oo." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kaya bawat eskriba na naging alagad ng kaharian ng langit ay katulad ng isang tao na nagmamay-ari ng isang bahay, na naglalabas ng luma at mga bagong bagay mula sa kanyang kayamanan." At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito ay umalis na siya sa lugar na iyon. Pagkatapos ay pumasok si Jesus sa kanyang sariling rehiyon at nagturo sa mga tao sa kanilang mga sinagoga. Ang kinalabasan nito ay namangha sila at sinabi, "Saan kinuha ng taong ito ang kanyang karunungan at saan nagmula ang mga himalang ito? Hindi ba siya ang anak ng karpintero? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina? At ang mga kapatid niya ay sina Santiago, Jose, Simon, at Judas. At hindi ba ang kanyang mga kapatid na babae ay kasama din natin? Kaya saan nakuha ng taong ito ang lahat ng mga bagay na ito?" Nasaktan sila ng dahil sa kanya. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta ay hindi nawawala ng karangalan maliban sa kanyang sariling bansa o sa kanyang sariling pamilya." At hindi siya gumawa ng maraming himala doon dahil sa kawalan nila ng paniniwala. Mga awit, Psalm 11 is the 1-7. Kumukubli ako kay Yahweh, paano mo sasabihin sa aking, tumakas ka katulad ng isang ibon sa bundok? Tingnan mo, inihahanda ng mga masasama ang kanilang mga pana. Inihahanda nila ang kanilang mga palaso sa tali para panin sa dilimang pusong matuwid. Dahil kung ang mga pundasyon ay nasira, ano ang kayang gawin ng matuwid? Si Yahweh ay nasa kanyang banal na templo, ang kanyang mga mata ay nagmamasid, sinusuri ng kanyang mga mata ang mga anak ng mga tao. Parehong sinusuri ni Yahweh ang matuwid at masama, pero kinapopootan niya ang mga gumagawa ng karahasan. Nagpapaulan siya ng mga nagbabagang uling at asupri sa mga masasama, nakakapasong hangin ang kanilang magiging bahagi sa kanyang kopa. Dahil si Yahweh ay matuwid, at mahal niya ang katuwiran, makikita ng matuwid ang kanyang mukha. Matapat na Diyos, Ikaw ay kasama namin sa bilangguan ng aming mga pangyayari,
na nagbibigay ng pabor at nagbubukas ng mga pinto na walang makasasara. Habang kami ay nakikinig sa pahayag ni Jesus na siya ay ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, iangkla ang aming pananampalataya sa pundasyonal na katotohanan ito. Tulungan mo kaming itayo ang iyong simbahan sa bato ng pag-amin na ito at talunin ang mga pintuan ng impyerno sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Nawa kami ay pasanin ng aming krus araw-araw at sumunod sa iyo ng buong puso, na iwanan ang lahat upang makuha si Kristo. Nang may mga pusong itinataas sa Panginoong nabuhay na mag-uli, kami ay nagsasabi Amen.